Mutya ng apoy! Sa wakas, nagpakita ka rin sa amin, bata. Ikaw pa mismo ang nagatid sa amin ng iyong mutya at ng iyong sarili. Naparito ka ba para balaan kami o tapusin? Oo, narito ako para tapusin kayong lahat nang putulin na ang kasamaan ninyo. Napakarogante mong bata! Isang pagkakamali ang pagpunta mo rito. Kakampi ko ang kadiliman, kaya hindi mo ko matatalo. Magandang araw, Karine, Sir Froy. Tulad ng iba, ay may kwento rin akong gustong ibahagi sa inyo. Ako nga pala si Oscar, hindi ko tunay na pangalan. Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1977 sa isang bayan ng Cavite. Nasa 11 taong gulang pa lamang ako noon at kasama ko sa buhay ang aking pinakamamahal na Lolo Leno. Isa siyang albularyo. Sikat siya sa aming nayon. Siya ang takbuhan sa tuwing may nangangailangan ng tulong sa kung anumang karamdaman. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga sinasaniban o sumpa ng masamang espiritu at engkanto. Palagi akong sumasama sa kanya kapag nanggagamot siya o kaya ay naghahanap ng mga herbal na kanyang ginagamit sa panggagamot. Mayroon din siyang isang mutya na pinakaiingatan niya. Minsan ay sinabi niya sa akin na ang mutya raw na yon ang tumutulong sa kanya para manggamot sa mga may sakit. Madalas kong makita si Lolo Leno na dinadasalan niya yon. Minsan ay inoorasyonan niya ang mutya. Nagsasagawa rin siya ng ritual tuwing Miyerkules at Biyernes na araw. Lahat ng ginagawa ni Lolo Leno ay pinag-aaralan ko ng tahimik mula sa kanyang paggagamot at mga dasal. Minsan ay madalas ko ring basahin ang libro niyang nandoon ang lahat ng kaalaman niya sa panggagamot. Isang araw ay patago kong kinuha ang kanyang libro nang tumungo siya sa balon para umigib ng tubig. Tumungo ako sa isang puno sa likuran ng bahay namin at doon patagong binasa ang kanyang libro. Subalit nagulat na lamang ako nang nakatayo na sa harapan ko si Lolo Leno. Nakataas ang kanyang kaliwang kilay habang nakatingin sa akin ng malalim. Anong ginagawa mo riyan, apo? At bakit mo hawak ang libro na yan, ha? Lolo Leno, binabasa ko lang po ang... gusto ko lang kasi matuto sa paggagamot katulad mo. Gusto ko ring maging albularyo. Abay, kung gusto mong matuto sa panggagamot, bakit hindi mo ko tanungin? Tuturuan naman kita. Hindi yung nagbabasa ka sa libro na yan. Hindi po kayo galit, Lolo Leno? Bakit naman ako magagalit? Mabuti nga yung maaga mong matutunan ng panggagamot, apo. At nang may alam ka ring ibang bagay. Nananalay tayo sa dugo mo ang pagiging kakaiba. Kaya't hindi ako magagalit kung maging ikaw ay interesado sa mga ganito. Maraming salamat po, Lolo. Gusto ko talagang matutunan ng tungkol sa mga ganitong bagay. Nang sa ganun makatulong din ako sa iyo balang araw. Nako, ikaw talagang bata ka, oh. Halika na. Bukas na bukas tuturuan kita. Sa gayon, tulungan mo muna akong umigib ng tubig. Pangako mo yan, Lolo Leno, ha? Tuturuan mo ako bukas. Oo nga. Kailan ba ako hindi tumupad sa pangako ko? Ikaw talagang bata ka, oh. Tumawa na lamang ako noon sa sinabing yon ni Lolo Leno bago ako sumunod sa kanya patungo sa balon. Tinulungan ko siyang umigib para hindi siya magalit sa akin at bawiin niya ang sinabi niya. Hindi na ako makapaghintay noon na turuan ako ni Lolo Leno sa panggagamot, sa orasyon at ritual na siyang makapangyarihang kakayahan ng isang albularyo. Pagsapit ng dilim,
Sinara ko na ang bintana sa kapinto ng aming bahay. Hindi kasi pangkaraniwan ang baryo namin kung saan kami nakatira ni Lolo Leno. Ang baryo namin ay puno ng kababalaghan kapag sumapit ang kalaliman ng gabi. Maraming naririnig si Lolo Leno at minsan ako ang nakakarinig na humihingi ng saklolo, tao man o hayop. Minsan ay nasabi sa akin ni Lolo Leno kung ano ang gumagala sa paligid tuwing sasapit ang kadiliman. Lolo, bakit halos gabi-gabi may naririnig akong humihingi ng saklolo? O kaya sigaw na tumatangis? Anong nangyayari sa ating baryo, Lo? Mga hayop o tao yun na biktima ng mga nilalang na gumagala sa paligid pagsapit ng dilim. Sila ang tinatawag na mga aswang. Isang uri ng aswang na kayang magpalit ng kanilang mga anyo sa baboy, pusa o kaya aso. Kinakain nila ang mga lamang loob, puso at maging karne ng hayop man o tao. Minsan ay sinisipsip nila ang dugo ng kanilang biktima. Kaya mahigpit kong pagbabawal sa iyo na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi. Manatili ka lang dito sa loob at huwag kalimutang magdasal. Nakakatakot naman yung kanyang masamang nilalang, Lolo. Hindi mo ba sila kayang talunin at paalisin sa ating baryo? Hindi, Apo. Wala akong kakayahan na labanan sila. Isa lamang akong albularyo. Ang tanging alam ko lamang ay ang manggamot. Kung ganun, Lolo, nakakita ka na ba ng katulad nila? Ano sa tingin mo ang makakatalo sa kanila? Oo, nakakita na ako ng aswang, Apo. Nakakakilabot at nakakatakot silang nilalang. Sa tingin ko, ang makakatalo sa kanila ay ang rosaryo o asin, bawang, dasal at tiwala sa sarili. Tatandaan ko yan, Lolo Leno. Abay, dapat lang, Apo ko. Ngumiti na lamang ako sa huling sabi sa akin ni Lolo Leno na yon. Kinabukasan ay nagulantang ang buong baryo at maging kami ni Lolo Leno nang halos sa kabaryo namin ay tumungo sa aming bahay. Iisa lang ang kanilang isinisigaw kay Lolo Leno. Yun ay ang tulungan sila. Hindi pa kami nakakapagkape ni Lolo Leno, pero inuna namin ang harapin ang mga tao sa labas ng aming bahay. Pagkaharap ni Lolo Leno sa mga kabaryo namin, ay tumahimik na silang lahat. Tumayo naman ako sa tabi ni Lolo Leno para kung sakali man na kailangan niya ng tulong ko, ay nandun lang ako. Sandali lang. Anong nangyayari at napakaagal ninyong nagsisigaw sa labas ng tahanan ko? Tatang Leno, tulungan niyo ho ako. Ang kapatid ko si Kaloy. Natagpuan ko na lang na wala ng buhay sa bukid. Warak ang tiyan niya at mukhang kinuha ang kanyang mga lamang loob at maging puso. Natatakot kaming lahat na baka may aswang na rito sa ating baryo. Ay, huwag ka munang magsalita ng kung ano-alan. Baka mamaya'y hindi aswang ang may gawa nun kay Kaloy. Nasaan ang bangkay niya? Titingnan ko para malaman natin kung anong klaseng nilalang ang may gawa nun o gawa lamang ng ordinaryong tao. Nasa bahay na namin ang katawan niya, Tatang Leno. Pinabalak na naming dalhin siya sa punerarya. Huwag niyo na munang dadalhin sa punerarya. Titignan ko muna kung may magagawa pa ako o wala na. Diyan na muna kayo at maghahanda lang ako ng mga dadalhin ko. Sige po, Tatang Leno. Hintayin ka namin dito sa labas. Hinila ako ni Lolo Leno papasok ng bahay. Sinabihan niya akong tulungan siya sa paglalagay ng mga kagamitan niyang gagamitin. Ako naman ay hindi maiwasan ang mapaisip ng malalim kung ano ang nangyayari sa mga sandaling yon. Maski ako ay kinabahan na rin para sa kaligtasan ng buong baryo. Apo, huwag kang mag-alala. Malalaman din natin ang pangyayari oras na makarating tayo sa bahay ni Alan. Huwag kang matakot. Opo, Lolo Leno. Tara na, sumama ka sa akin. Oras na para malaman mo kung paano ang maging isang albularyo. Humugot ako ng hininga
nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Leno bago ako sumunod sa kanya. Tumungo nga kaming dalawa sa bahay ni Mang Alan at pagkakita pa lang namin sa katawan ni Mang Kaloy ay gusto na naming masuka ni Lolo Leno. Subalit tinapangan ni Lolo Leno ang kanyang loob at nilapitan ng katawan ni Mang Kaloy. Sa mga sandaling yon ay mas lalo akong humanga kay Lolo Leno. Hinawakan niya sa kamay si Mang Kaloy para tignan at malaman kung ano ang kinamatay nito. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumingin siya kay Mang Alan. Aswang nga ang may gawa nito. Hindi ko pa malaman kung saan siya naroroon at kung sino siya. Gumagamit siya ng isang orasyon para itago ang tunay niyang pagkatao. Pero sigurado kung narito lamang siya sa ating baryo at isa siya sa mga kabaryo natin. Paano yan, Tatang? Wala na bang pag-asang iligtas ang kapatid ko? Paano kung balikan kami ng aswang na yon? Hindi ko na maililigtas ang kapatid mo, Alan. Tuluyan na siyang kinain ng aswang. Sa ngayon, ang may tutulong ko lamang sa inyo ay ang dasalan kayo at bigyan ng proteksyon laban sa susunod na atake ng aswang. Kung ganon, gawin niyo ang nararapat, Tatang Leno. Apo! Halika at magdadasal tayo. Tumango naman ako kay Lolo Leno at sumunod sa kanya. Noong umaga ngang yon, ay nagdasal kami ni Lolo Leno para bigyan ng proteksyon ang pamilya ni Mang Alan. Hinang-hina si Lolo Leno na makabalik na kami sa bahay. Dinasalan niya rin kasi ang ilang mga pamilya sa aming baryo at maging ang bangkay ni Mang Kaloy. Ramdam ko ang panghihina ng katawan ni Lolo, kaya hindi ko maiwasan ang maawa sa kanya. Lolo, magpahinga ka na po. Alam ko pong napagod kayo sa mga ginawa natin. Ako na ho muna ang bahala na maghanda ng tanghalian natin. Maraming salamat, Apo. Hindi ko lang din maiwasan ng mag-alala para sa dayon natin. Paano kung wala na ako? Paano na ang mga taong nakatira dito? Lalo na ngayon na muling nagparamdam ang mga nilalang na nakatago sa dilim. Hindi ko pa malaman kung sino ang aswang. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na yan, Lolo. Darating din na araw na malalaman natin ang aswang na may gawa nun kay Mang Kaloy. Apo, maipagtatapat ako sa iyo. Samahan mo ako mamayang hapon sa pusod ng kagubatan. Sige ho, Lolo. Sasamahan po kita mamaya. Pagsapit nga ng hapon, ay tumungo kami sa pinakapusod ng gubat ni Lolo Leno. Alas 5 na yon ng hapon at hindi ko alam kung bakit pinili ni Lolo ang ganong oras, lalo pat malapit nang mag-orasyon. Pagdating namin sa pusod ng gubat, ay agad kong nakita roon ang isang napakalaking puno ng kahoy na walang dahon at natutuyo ang katawan. Isang patay na puno. Sa ilalim noon ay isang altar na may isang banga na naglalabas ng isang maliit na apoy. Labis ang aking pagtataka kung bakit kami naroroon ni Lolo at bakit niya ako doon dinala. Lumapit siya sa altar at ibinuka ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos noon ay nag-usal siya ng dasal. Ilang sandali pa ay may lumabas na isang maliit na bato na kulay pula na umaapoy mula sa loob ng banga. Lumingon sa akin si Lolo Leno at saka siya ngumiti. Apo, halika. Lumapit ka sa akin. Hawakan mo ang mutya ng apoy. Simula sa araw na ito, isa ka ng tagapangalaga ng mutya ng apoy. Dumating na ang araw para protektahan mo ang mga taong nangangailangan ng tulong at puksain ang mga aswang. Anong ibig mo sabihin, Lolo Leno? Ang iyong ina ay isang antingera at ang iyong ama ay isang engkanto na gabay ng mutya ng apoy. Nagmahalan silang dalawa at ikaw ang naging bunga. Kaya bilang gabay ng mutya ng apoy at may dugong antingerong nananalaytay sa pagkatao mo, ang mutyang ito ay nararapat lang na mapasayo.
Kung ganun po, akong bagong tagapagmana ng mutya. Nasaan ho si ina at ama? Oo, Apo. Ibinilin ka nila sa akin at maging ang mutyang ito nang mamatay sila. Ngayong muli na namang bumalik ang mga aswang. Kinakailangan mong gampanan ng tungkulin na nakaatang sa mga balikat mo. Labanan mo sila, Apo. Ikaw lamang ang tanging makakagawa nun. Ano pong mutyang ito, Lolo Leno? Ang mutyang ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Bibigyan ka nito ng lakas para talunin ang iyong mga kalaban. Naglalabas din ito ng apoy oras na malaman mo ang tamang paggamit dito. Natatakot ako, Lolo Leno. Baka oras na tangkapin ko ang tungkuling ito'y hindi ko magawa ng tama. Baka mabigo ko lamang ang mga magulang ko at maging ikaw, lalo na ang mga tao sa ating nayon. Huwag kang mag-alala, Apo. Tuturuan kita at gagabayan. At naniniwala ako na kaya mo na magagawa mong talunin ang mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Bagamat takot, tinanggap ko ang mutya ng apoy na parang tinatawag ako nang tignan ko ito. Nang hawakan ko ito'y parang may mainit na enerhiyang dumaloy sa aking mga palad patungo sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay naging matalas ang aking pandinig. Pakiramdam, talas ng paningin at nawala ang takot na aking nararamdaman. Naglaho ang mutya sa aking palad pero ramdam kong nagtatago lamang ito sa loob ng aking katawan. Nang tignan ko si Lolo Leno ay tumango siya sa akin. Lumuhod siya sa harapan ng altar na siyang ginawa ko naman. Nag-usal siya ng isang panalangin na siya ring sinundan ko at habang binibigkas ko ang mga salita sa aking panalangin ay mas lalo lamang lumalakas ang aking pakiramdam. Pagkatapos nga ng araw na yon, nang sa akin na ang mutya ng apoy, may ibinigay sa akin si Lolo Leno, isang bakal na matulis ang dulo. Para sa ano ito, Lolo Leno? Yan ang sandatang ginagamit ng iyong ina kapag nakikipaglaban siya sa mga aswang. Matagal ko yung itinago sa baul at ngayong hawak mo na ang mutya ng apoy. Dapat din ay hawak mo yan. Gamitin mo rin yan sa pakikipaglaban. Sa pagkakaalam ko, mapapadali ang pagpatay mo sa mga aswang kapag itarak mo yan sa kanilang puso o noo. Maraming salamat sa pag-iingat dito, Lolo. Turuan niyo po ako kung paano ito gamitin. Walang problema, Apo. Sinimulan na nga ni Lolo Leno ang masusing pagsasanay sa akin. Tinuruan niya ako kung paano gamitin ang aking mutya, magdasal ng orasyon at gumawa ng isang ritual. Tinuruan niya rin ako kung paano ang makipaglaban, pagtalas ng aking isipan at kung paano gamitin ang bakal na aking sandata. At ang pinakamahalaga sa lahat, tinuruan niya ako kung paano labanan ang mga aswang gamit ang aking mutya. Itinuro niya ang lahat sa akin sa tulong ng libro na iniwan ng aking ina. Sa gitna ng hapon, dinala ako ni Lolo sa isang sapa. Oscar, mahalagang matutunan mong kilalanin ng kaaway bago sila lumapit sa iyo. Ang aswang ay may kakaibang amoy. Matamis ngunit nakakasulasok. Kapag naramdaman mo ang kanilang enerhiya at pag-iinit ng iyong mutya, ibig sabihin, nasa paligid lamang sila at handa ka nilang sakmalin. Kapag mangyari yon, hawakan mo lang ang mutya at ipanalangin ang iyong proteksyon. Tatandaan at gagawin ko yan, Lolo Leno. Ngayong naituro mo na ang lahat sa akin, sa tingin ko'y handa na ako sa pakikipaglaban. Hahanapin ko ang aswang na nagtatago sa dilim. Tama yan na po. Bigyan mo ng hustisya ang mga taong pinatay nila. Huwag mong sasayangin ang tiwalang ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang. Patunayan mo sa kanila na tama ang kanilang desisyon na ipagkatiwala sa iyo ang mutya ng apoy. Ipakita mo sa mga masasamang nilalang na kabutihan pa rin ang mananaig. Makakaasa kayo sa akin, Lolo Leno. Gaya ng tiwalang binigay sa akin ng aking mga magulang.
Hindi ko rin sasayangin ang tiwalang binigay mo sa akin. Hindi ko hayaan na mapahamak ang baryong ito na inalagaan mo, Lolo. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa labas ng aming bahay ni Lolo Leno, nakaamoy ako ng kakaibang amoy na sinabi ni Lolo. Napansin ko rin ang pag-iinit ng aking suot na mutya. Nagsimula ring umingay ang alulong ng mga aso sa paligid. Isang senyales ng presensya ng aswang. Dala ang mutya at ang aking sandata. Lumabas ako ng bahay at hinanap ang pinagmulan ng presensya at nakakasulasok na amoy. Huminto ako sa paglalakad nang makita ko ang isang napakalaking aso na may mahabang mga kuko at pulang mga mata at naglalaway na tila siya ay gutom na gutom. Yun ang unang beses kong makakita ng aswang at hindi ko akalain na napakapangit pala ng itsura nito at nakakatakot. Tinatagan ko ang aking sarili at inaalala ko ang mga sinabi at payo sa akin ni Lolo Leno. Nag-usal ako ng orasyon para sa aking mutya. Naramdaman ko ang pagdaloy ng init noon sa aking buong katawan hanggang sa ang bakal kong hawak ay maglabas ng apoy sa dulo. Lumiliyab yon habang hawak-hawak ko. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng asong aswang na aking kaharap. Ngunit saglit lamang ang takot na yon at napalitan din agad ng galit. Ilang sandali pa ay bigla siyang nagpalit ng kanyang normal na anyo at buong tapang akong hinarap. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sino siya. Mang Arnold, ikaw ang aswang sa atin na yon. Pero, bakit? Nagulat ba kita, batang antigero? Sinasabi ko na nga ba ikaw, ang anak ni Carlota, ang magaling kong kapatid na antingera? Hindi ko akalain na sa iyo niya pala iniwan ng mutya na pinakahahangad ko noon pa. Kahit kailan hindi niya ako pinagkatiwalaan. Hinayaan niya akong lamunin ng kasamaan at maging isang aswang para lamang hindi mapunta sa akin ng mutya. Kahit sa kabilang buhay na siya, pinamumukha niya pa rin sa akin na isa kong talunan. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan, Mang Arnold. Anong sinasabi mong kapatid mo ang aking ina? At bakit gustong-gusto mong mapasayo ang mutya? Makinig ka, magaling kong pamangkin. Magkapatid kami ng nanay Carlota mo. Siguro naman nasabi na ni Leno sa'yo ang tungkol sa mga magulang mo. Isang antingera ang iyong nanay, nagmamay-ari ng mutya ng apoy. Ngunit bago yan mapasakan niya, ang tatay muna ang may hawak niyang mutya. Sa akin dapat pinamana ng aming ama ang mutya. Subalit anong ginawa niya? Minanipula niya ang isipan ng aming ama. Siniraan niya ako, kaya hindi pinagkatiwala sa akin ni tatay ang mutya ng apoy. Nagmakaawa ako kay ama, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Simula ng araw na yun, plinano kong agawin mula kay Carlota ang mutya. Subalit makapangyarihan siya. Wala akong laban, kaya isa lang na paraan ang naisip ko, ang kalabanin ko siya. Binenta ko ang aking sarili sa isang hari ng aswang. Kinuha ko ang kanyang bertud. Nagkaroon ako ng kapangyarihan na hindi ko inaasahang makapapatay sa pinakamamahal kong kapatid. Huli ko nang nalaman na may asawa pala siyang isang engkanto at nagkaroon sila ng isang supling. At ikaw yon! Matagal kitang hinanap para kunin mula sa iyong mutya. Pero hindi ko akalain na nasa harapan lang pala kita at nasa iisa tayong baryo. Kung nalaman ko na sana doon pa, baka ako lang may hawak ng mutya ng apoy. Hindi bali na. Madali lang naman kitang matatalo. Walang kalaban-laban ng isang batang tulad mo sa katulad kong makapangyarihang aswang. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi maninipula ni nanay ang isipan ng iyong ama. Hindi sa iyo napunta ang mutya dahil hindi ka karapat-dapat na humawak nito. Dahil masama ang budhi mo. Si Nanay Carlota ang pinili mismo ng mutya dahil may mabuti siyang puso at taglay niya ang katangian ng isang tagapangalaga. Kaya wag mo ibahin ang kwento. Tanggapin mo na lang na matagal ka ng talunan.
Tumahimik ka! Mas pinaniniwalaan mo pa ang kwento ng Leno na yon na kaibigan ng nanay mo na walang alam kaysa sa akin na ako mismo nakaranas? Ha? Kung sa bagay, ano pa nga ba ang mapapala ko? Nanay mo yun, syempre kakampihan mo! Hindi lang dahil sa nanay ko siya, kundi dahil siya ang dating tagapangalaga nitong mutya. Bata, ibigay mo na lang sa akin ang mutya ng apoy. Nagmatapos na ang usapang ito. Nang sa ganun, hindi ko napapaslagay ng mga taong nasa baryong ito. Hindi ako naniniwala na gagawin mo ang bagay na yon. Sigurado na kapag nasa iyo na ang mutya, mag-aasik ka ng lagim sa buong nayon at wala kang ititirang buhay. Inuubos mo ang pasensya ko, Oscar. Pinapainit mo pang lalo ang ulo ko. Gayon, hindi lang si Carlota ang kinabubuhian ko, pati ikaw. Kayong lahat na kumakampi sa kanya. Ngayon, ay pinatunayan mo lang sa akin na kahit tiyok pa kita, na hindi ka nga karapat-dapat na pagmanahan ng mutya. Tama lang ang desisyon ng aking lolo na piliin si nanay kaysa sa isang sakim na tulad mo. Wala kang ibang iniisip kundi ang kapangyarihan at kalakasan, ni hindi mo man lang naisip ang kapakanan ng mga taong nasa paligid mo. Ganon ba ang katangian ng isang dapat antingero? Tumahimik ka! Bata ka lang, wala ka pang alam. Hindi mo nauunawaan ang lahat. Wala kang alam sa mga nangyari sa nakaraan. Wala man ako noon para makita ang buong katotohanan. Alam naman ng puso ko ang lahat ng totoo. Kaya umalis ka na. Itigil mo na ang kasamaan na ginagawa mo, Tio Arnold. Iwan mo na ang pagiging aswang mo. Nagpapatawa ka ba? Pinapaalis mo pa ako? Hindi mo ako mapapaalis, batang antigiro, hanggat hindi sa akin napupunta ang mutya. Wala ka nang magagawa pa. Kahit anong gawin mo'y hindi mapupunta sa iyong mutya. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Pwes, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka, Oscar. Ikaw na rin ang pumili ng magiging kapalaran mo. Papatayin kita! Mabilis na nagpalit ng kanyang anyo si Tio Arnold sa isang napakalaking aso. Agad naman akong naghanda at nag-usal ng dasal para sa aking mutya ng apoy. Hinigpitan ko rin ang aking pagkakahawak sa bakal na umaapoy. Para kung malapit na si Tio Arnold, ay isasaksak ko yun sa kanyang dibdib. Naguumalab ang kapaligiran at tila huminto ang mundo sa paligid naming dalawa ni Tio. Si Tio Arnold sa kanyang anyong dambuhalang aso ay naglalabas siya ng nakakakilabot na pag-ungol na siyang dahilan kung bakit lumalakas ang hangin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot at ang bawat kibot ng kanyang malalaking pangil ay nagbabadya ng kamatayan. Samantalang ako ay nanatiling nakapwesto, pinipigilan ng pangangatog ng tuhod at ang takot na bumalot sa aking buong katawan. Ramdam ko ang lakas ni Tio Arnold. Noon ko napagtanto na malakas nga ang bertud na nasa kanyang katawan. Nilakasan ko ang aking loob. Pinakalma ang aking buong sistema para hindi madala sa kung gaano man kalaki si Tio Arnold at kung gaano ako kaliit. Alam ko na hindi ako pababayaan ng aking mutya at ng aking pananampalataya sa Diyos sa labang yun. Biglang sumugod si Tio Arnold. Mabilis at matalas ang kanyang bawat galaw na parang isang aninong gumagalaw sa dilim. Tumalon siya ng mataas. Balak akong lapain mula sa ere. Sa bilis ng kanyang kilos, inusal ko ang dasal na itinuro ni Lolo Leno sa akin. Sa ngalan ng liwanag, protektahan mo ako laban sa dilim. Mutya ng apoy, bigyan mo ako ng pananggalang laban sa atake sa akin ng aswang. Agad na nagliyab ang aking mutya at sa isang iglap ay nilamon ng apoy ang aking paligid. Napaatras si Tio Arnold sa kanyang pag-atake sa akin, ngunit hindi siya naabutan ng apoy na nagmula sa aking mutya. Mukhang agad siyang nakaiwas nang lumiyab ang apoy. Napansin ko agad ang kakayahan niyang yun sa pag-iwas sa apoy. Matapang ka, Oscar, pero hindi sapat ang lakas mo laban sa akin. Matagal ko nang sinanay ang aking sarili sa apoy. Pinaghandaan ko ang pagharap namin ni Carlota. Kaya sanay na ako sa kung ano ang kakayahan ng iyong butya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako matatalo.
kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. Muling sumugod si Tio Arnold sa akin. Mas mabilis at mas mabangis. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinaikot ko ang bakal na umaapoy at hinampas ko ito sa kanyang katawan. Tumama ito sa kanyang tagiliran, dahilan para mapasigaw siya ng napakalakas. Umatras siya palayo sa akin. Tinignan ang nalapnos niyang tagiliran. Nanlilisik ang mga mata niyang mapupula na tumingin sa akin. Hindi ako basta-basta matatalo. Akala mo ba'y mananalo ka na? Hindi ko inahahayaan na mangyari. Isusunod kita sa mga magulang mo! Ngumisi lamang ako bilang sagot sa kanya. Sa kabila ng sugat, nagpatuloy pa rin si Tio Arnold. Gamit ang kanyang malalaking kuko, hinampas niya ang lupa. Kumalat yon sa ere at hindi ko napaghandaan ang alikabok na siyang dahilan ng bahagya kong pagkapuwing. Nalito ako sa presensya niya at naramdaman ko na lamang ang bigat ng kanyang enerhiya na nasa aking likuran. Ngunit bago pa niya ako sakmalin ng matutulis niyang mga pangil, sinundot ko ang kanyang mukha ng aking bakal na umaapoy. Pero bago pa yon makatusok sa kanyang mga mata, hinampas na niya ako agad gamit ang kanyang buntot. Sa lakas ng puwersa niya, ay tumilapon ako sa kakahuyan. Tumayo ako agad at muling hinarap si Tio Arnold. Ang mutya sa aking katawan ay muling nagliyab ng mas maliwanag. Sinimulan ko ang pag-uurasyon. Ilang sandali pa ay unti-unting bumalot sa akin ng isang apoy na parang baluti. Mabilis na tumakbo patungo sa akin si Tio Arnold. Umatake siya sa akin pero napapaatras dahil sa apoy na bumabalot sa aking katawan. Para bang pinoprotektahan ako noon mula sa mga atake niya. Inis na inis siyang umalulong. Naglabas ng hangin mula sa kanyang bunganga para mapatay ang apoy sa aking katawan. Subalit hindi siya nagtagumpay. Sa isang iglap, lumundag siyang muli. Ngunit sa oras na yon ay mas mabilis at mas mabangis. Itinaas ko ang aking bakal at sa tamang tiyempo ay tinuhog ko ang kanyang dibdib. Tumagos ang apoy mula sa dulo ng bakal at dumaloy yon sa buong katawan ni Tio Arnold. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi ito maaaring mangyari. Ako mas malakas. Ako dapat manalo. Hindi pwede. Akin ang mutya! Dapat akin ang mutya! Tanggapin mo ng pagkatalo mo, Tio Arnold. Wala ka nang magagawa pa. Ilang sandali na lang ay mawawalan ka na ng hininga. Magsisi ka na sa mga kasalanang nagawa mo. Nang sa ganon, baka matanggap mo ang sarili mo. Habang nakahandusay si Tio Arnold, nagsimula nang magbago ang kanyang anyo. Mula sa dambuhalang aso, bumalik siya sa pagiging tao. Ang kanyang katawan ay puno ng mga paso at sugat. Ngunit sa kabila ng lahat ay tumatawa siya, bagamat nanghihina. Kahit kailan, hindi mo ako mapapasuko, bata. Hindi pa ito tapos, Oscar. Marami pang tulad ko. Hindi mo maililigtas ang lahat. Kung marami pa kayong darating, hihintayin ko kayo. At sisiguraduhin ko matatapos ang paghahari ng dilim sa baryo natin. Sa huli, tuluyan nang nawalan ng hininga si Tio Arnold. Nilamon na rin ng lupa ang kanyang katawan. Tumingala ako sa maliwanag na buwan ng gabing yon. Ngumiti ako at napaiyak sa sobrang tuwa. Dahil sa kauna-unahan kong laban ay natalo ko ang kasamaan. Hiniling ko sa Diyos na sana sa mga susunod pang laban ay matalo kong muli ang mga masasamang nilalang. Sa sandali ring yon, pinangako ko sa aking sarili na ililigtas ko ang mga taong nakatira doon sa nayon. Pinangako ko rin na hindi ko bibiguin ang aking nanay Carlota at ang aking ama at maging si Lolo Leno. Nang matapos ang aking pagpapahinga ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Tumungo ako sa silid ni Lolo Leno. Naabutan ko siyang gising. Kasalukuyan siya nagpapahinga dahil ilang araw nang mahina ang katawan niya at nagkakasakit siya. Lolo Leno, kumusta ng pakiramdam mo? Ayos lamang ako, Apo. Huwag mo akong alalahanin.
Kumusta ang laban mo sa aswang? Nalaman mo ba kung sino siya? Natalo ko po siya, Lolo Leno. Pero hindi ko akalain na siya si Tio Arnold. Kilala mo pala siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buhay pa siya, Lolo? At dito lang pala siya sa ating baryo nakatira. Hindi ko sinabi sa'yo para protektahan kita at hindi niya malaman na anak ka ni Carlota. Kasi kapag oras na malaman niya na anak ka ni Carlota, papatayin ka niya panigurado. Kaya ho ba, binigay mo na sa akin kaagad ang mutya bago pa ito makuha ni Tio Arnold? Oo, Oscar. Nang malaman ko na may sumalakay na aswang, alam kong siya ang may gawa nun. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo tungkol sa nakaraan nila ng nanay Carlota mo, huwag mo yung paniniwalaan. Kailanman ay hindi sakim ang kaibigan kong si Carlota. Wag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi naman ako naniwala sa mga sinabi niya. Mabuti kung gano'n na po. Ngayong wala na siya. Siguradong ipaghihiganti siya ng hari ng mga aswang na siyang kakampi niya. Maghanda ka, Oscar, dahil baka sa mga susunod na araw ay aatake sila. Masusunod, Lolo Leno. Maghahanda ako sa pagdating nilang lahat. Sa ngayon po'y magpahinga na kayo at huwag niyo na masyadong isipin ang mga susunod na mangyayari. Lumapit ako kay Lolo Leno at inalalayan ko siyang humiga sa katre. Inayos ko pa ang kanyang unan at saka ko siya kinumutan. Titig na titig noon si Lolo Leno sa akin. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masabi-sabi. Alam ko na rin na mga sandaling yon na mahina na ang pakiramdam niya base sa kulay ng kanyang balat at mga labi ay batid kong ilang araw na lamang ang itatagal niya. Nalaman ko ang tungkol sa bagay na yon nang mabasa ko ang libro niya. Niyakap ko siya ng mahigpit sa kanginitian. Hinaplos ko pa ang kanyang puting buhok, saka ko siya kinantahan ng isang panghele. Hiling ko noon na sana'y gumaling sa karamdaman niya si Lolo Leno. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong sumama ang pakiramdam ni Lolo Leno. Hindi na siya nakakatayo mula sa kanyang kama. Kaya kung magbabanyo siya o kaya kakain, ay inaalalayan ko na siyang maglakad. Ako na rin ang nagbibihis sa kanya at nagpapaligo. Nabahala ang buong baryo sa kalagayan ni Lolo Leno, lalo na't may ilang mga karamdaman na dinaramdam ang ilan sa kanila. Dahil sa kalagayan ni Lolo Leno, hindi na siya nakakagamot pa. Kaya isang araw, sinubukan kong manggamot. Sinunod ko ang mga turo sa akin ni Lolo Leno. Sa unang subok ko, ay napagaling ko ang mga may sakit. Hanggang sa tuloy-tuloy na yon, kumalat ang balita tungkol sa panggagamot ko sa aming nayon. Dahil doon, muling nabuhayan ng pag-asa ang mga tao. Tuwang-tuwa naman si Lolo Leno nang ibalita ko yon sa kanya. Masaya ako, Apo. Hindi ka lang natuto sa pakikipaglaban, kundi natuto ka na rin manggamot. Ipagpatuloy mo lamang ang ginagawa mo. At kung ano man ang napili mong landas na tatahakin, huwag mo lang kakalimutan na gamitin ang kakayahan mo sa kabutihan. Manatili ang pananampalataya mo sa Panginoon. Opo, Lolo Leno. Lahat po ng mga aral at bilin ninyo sa akin ay sinusunod ko. Kaya't magpagaling ho kayo. Huwag kayong mag-alala, Lolo Leno. Gagawa ako ng gamot para sa karamdaman mo. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras sa akin, Oscar. Walang gamot sa sakit ko. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Kaya huwag mo nang subukan pa. Maghanda ka na at mukhang may panganib na namang darating. Bakit, Lolo? Ano po ang nakikita niyo sa inyong pangitain? Ang hari ng mga aswang na si Yano ang nagbigay ng bertud kay Arnold. Nalaman na niyang nasa iyo ang mutya ng apoy at nalaman din niyang napatay mo si Arnold. Maganda ka, Apo, dahil sa mga susunod na araw, baka tumungo sila rito para atakihin ka at kunin sa iyo ang mutya. Sabihin mo sa akin kung saan ko sila matatagpuan, Lolo. Ako na ho mismo ang pupunta sa kanila. Delikado ang gagawin mo, Oscar. Kailangan mo silang pagandahang lahat. Huwag kang padalos-dalos sa iyong desisyon at baka yan ang ikapahamak mo. Maghahanda ako para sa paglusob ko sa kanila, Lolo Leno.
Hindi ko hayaan na tumungo sila sa nayon natin. Ayoko may madamay ng mga tao. Kung kayong buo na ang iyong pasya, sasamahan kitang pumunta sa kanilang pinagtataguan. Tutulungan kitang labanan sila. Hindi, Lolo. May iwan ka rito. Ako lang mag-isa ang aalis. Masama pa ang kalagayan mo. Hindi mo kakayanin kapag lumaban ka. Doon na rin ang punta ko, Apo. Gusto kong gamitin ang natitira kong sandali na makasama ka sa labang ito. Gaya ng pangako ko kay Carlota, hindi kita hahayaang mag-isa. Poprotektahan kita sa huli kong hininga. Hindi ako papayag, Lolo Leno. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Gagamutin po kita. Hahanap ako ng paraan, magamot lang kita. Kaya dito ka lang. Sabi mo sa akin kung saan sila naroroon. Huwag nang matigas ang ulo mo, Oscar. Gaya mo ay buo na rin ang pasya ko. Ibigay mo na sa akin ito. Pagbigyan mo ako, sana'y maunawaan mo ako, Apo, sa aking misyon sa aking buhay. Kumuyom ang aking kamao dahil sa inis at galit ng mga sandaling yon. Ayaw ko man na gawin ni Lolo Leno ang binabalak niyang gawin, pero hindi ko na siya mapipigilan pa. Sa huli, pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Naghanda na nga kami ni Lolo Leno sa lakad naming dalawa, patungo kung saan naroroon si Yano. Tumungo kami ni Lolo Leno sa kabilang bundok. Habang naglalakad kaming dalawa, ay panay ang usal namin ng dasal para maging tagumpay ang lakad naming yun. Isang ilog na lamang ang tatawirin namin ni Lolo Leno at makakarating na kami sa isang bundok. Sa liblib na baryo kung saan nakatira si Yano at ang ilan niyang mga kampon na aswang. Malayo pa lang kami ay nararamdaman ko na ang kanilang kakaibang presensya. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo, Apo. Ang plano natin ay sikreto silang atakihin, isa-isa. Kung malaman man ni Yano ang tungkol sa pagdating natin, ikaw ang haharap sa kanya at ako naman sa kanyang mga kampon. Maliwanag po, Lolo Leno. Ako nang bahala kay Yano. Huwag po kayong mag-alala. Magtatagumpay tayo sa laban na ito. Sigurado yan, Apo. Kakampi natin ang kabutihan. Sisiguraduhin nating magagapi natin ang kasamaan. Tumango ako kay Lolo Leno bago kami nagpatuloy sa aming paglalakad. Nang makatawid na kami sa ilog, ay sinadya kong magpahuli. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko malakas na pinisil ang ugat ni Lolo sa leeg. Dahil sa ginawa ko ay nawalan siya ng malay. Bago siya bumagsak sa lupa, ay sinalo ko na agad siya. Pasensya ka na, Lolo Leno. Ginawa ko lang ito kasi gusto kitang protektahan. Ayaw ko may mangyaring masama sa'yo. Iwan lang muna kita rito, Lolo. Babalik ako kapag natapos ko ng kalabanin sila Yano. Gumawa ako ng orasyon para kay Lolo Leno na itago siya mula sa mga taong mapapadaan doon sa ilog, sa tao man o sa mga masasamang nilalang. Magigising lamang siya kapag babalik ako para sa kanya. Nang masiguro kong ligtas ang pinagtaguan ko kay Lolo, ay nagsimula na ako maglakad patungo sa liblib na baryo. Pagdating ko sa tinutukoy na baryo ni Lolo Leno, ay naramdaman ko agad ang masamang presensya ng mga aswang. Kitang-kita ko silang nagkakasiyahan sa isang malaking bahay. Tinignan ko ang mga bahay na naroon at wala akong makitang tao sa loob. Napagtanto kong nasa iisang bahay lamang sila ng mga sandaling yun at natukoy ko na agad kung kanino ang bahay. Kay Yano, ang kanilang haring aswang. Nag-usal agad ako ng orasyon para sa aking mutya. Sinunog ko ang kanilang mga bahay na siyang nakatawag ng kanilang pansin. Napatayo ang mga aswang na nagkakasiyahan sa bahay ni Yano. Napatigil sila nang makita nila ako sa bakuran habang nakatingin sa kanila. Tumayo ang isang lalaking may puti ng buhok at siyang may pinakamalakas na enerhiya mula sa kanilang lahat. Hindi ako pwedeng magkamali na siya si Yano. Medyo maedad na ito dahil sa kulubot nitong balat at mukha. Mutya ng apoy! Sa wakas, nagpakita ka rin sa amin, bata. Ikaw pa mismo ang nagatid sa amin ng iyong mutya at ng iyong sarili. Naparito ka ba para balaan kami o tapusin? Oo,
narito ako para tapusin kayong lahat nang putulin na ang kasamaan ninyo. Tumawa si Yano, isang malalim at nakakakilabot na halakhak na siyang bumalot ng masamang enerhiya sa buong paligid. Ang mga aswang na kasama niya ay nagkatinginan, tila nag-aabang ng utos mula sa kanya na kanilang pinuno. Sa isang kumpas ng kamay, hinila ni Yano ang kanyang tungkod na gawa sa itim na kahoy at mas lalo pang nabalot ang buong lugar ng nakakalason na enerhiya. Napaka-arugante mo, bata. Isang pagkakamali ang pagpunta mo rito. Akala mo ba'y matatalo mo kami dahil sa taglay mo ang mutya ng apoy? Diyan ka nagkakamali. Kakabi ko ang dilim, kaya hindi mo ko matatalo. Alam ko nang tungkol sa bagay na yan. Pinaghandaan ko ang pagpunta ko rito. Hindi naman ako susugod sa inyo kung alam ko na wala akong laban sa inyo. Nagpapatawa ka, bata. Sinasayang mo lang ang buhay mo. Bata ka pa, pero pinili mong maging isang antingero. Dapat sa'yo'y naglalaro pa lang. Pero heto ka, lalaban sa amin. At wala akong pinagsisisihan doon. Ito ang pinili kong landas. Gagampanan ko ang aking tungkulin ng buong buo at may tapang. Tumawa ng malakas si Yano na parabang isang nakakatawa ang sinabi ko. Biglang naglaho ang mga kampon niyang aswang sa paligid at si Yano ay nagsimulang lumutang sa ere. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na usok na tila ba pinapakita niya sa akin ang kanyang lakas. Kitang-kita ko na ang itim na usok na yon ay nanggagaling sa itim na bertud na nasa kanyang katawan. Kung ako sa'yo, bata, tumakbo ka na. Tanggapin mo na lang na wala kang laban sa akin. Napatay mo man si Arnold, ako hindi mo mapapatay. Hindi ako natatakot sa iyo, Yano. Sisiguraduhin kong susunugin kita hanggang sa tuluyan ka ng maging abo. Mabilis akong nag-usal ng orasyon at ang mutya ng apoy sa aking katawan ay agad na nagliyab. Dumaloy ang malakas na enerhiya nito sa aming buong katawan. Sa isang iglap, nagkaroon ng apoy sa aking mga palad at dumako yun sa hawak kong matulis na bakal. Ang init nito ay ramdam ko sa bawat himaymay ng aking katawan at naramdaman ko ang aking lakas. Hindi pa ako nakatingin kay Yano nang agad siyang nagpamalas ng kanyang bilis. Doon ko napagtanto na nakapagpalit na pala siya ng kanyang anyo sa isang balahibuhin na nilalang na may mukha ng tulad ng isang aso. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Ang kanyang tungkod ay akma na sana niyang ihahampas sa aking ulo. Mabilis ko yung iniwasan at ginamit ko ang apoy sa aking kamay upang salubungin siya ng isang malakas na suntok. Tumama ito sa kanyang dibdib, ngunit imbis na masaktan, tumawa lamang siya. Yan lang ba ang kaya mo? Akala ko pa naman espesyal ka. Dahil tangan mo ang mutya ng apoy. Mahina lang din pala yan. Mahina kang umatake at gumalaw. Bumalikwas si Yano at ginamit ang kanyang mga kuko, mahahaba at matutulis at mistulang bakal, upang salakayin ako. Tumalsik ako sa isang dingding ng kanyang bahay, ngunit bago pa niya ako maabot muli, nag-usal ako ng orasyon. Sa ngalan ng mutya ng apoy, protektahan mo ako laban sa dilim! Nagkaroon ng malaking pulso ng apoy sa paligid ko na nagpahinto kay Yano sa kanyang pag-atake. Sinubukan niya akong lapitan pero agad siyang napatalsik ng ilang metro. Tumayo siya at ngumisi kasabay ng malakas niyang paghalakhak. Biglang inutos ni Yano sa kanyang mga kampon na lusubin ako. Lumitaw ang mga aswang mula sa kadiliman at kakahuyan. Bawat isa ay nagbabago ng kanilang mga anyo. May naging aso, may naging ibon, at may nagiging mabangis na nilalang na hindi ko mawari kung anong klase. Nilusob nila ako ng sabay-sabay mula sa lahat ng direksyon. Ginamit ko ang apoy sa aking mga kamay. Nilikha ang isang bilog na apoy upang harangan ang kanilang pag-atake. Isa-isa kong nilabanan ang bawat aswang. Sa bawat hampas ko ng aking hawak na bakal na may apoy, ay nalalapdos na ang kanilang balat. Ang iba naman ay tinatarak ko sa kanilang dibdib ang dulo ng bakal.
Dahilan para mawalan sila ng hininga at tupukin ng apoy. Nagliyab ang isang aswang na mistulang higanting paniki. Ngunit habang pinupuksa ko ang mga tauhan ni Yano, bigla siyang lumitaw sa likuran ko. Ginamit niya ang kanyang tungkod upang hampasin ako sa aking liig at maging sa likod. Sa lakas ng puwersa ng kanyang pagkakahampas, ay tumilapon ako at bumagsak sa lupa. Sumuko ka na, bata! Huwag ka nang lumaban pa! Mamamatay ka lang! Kahit na mamatay ako, hindi ako susuko sa isang katulad mo. Mamamatay ako may dangal at tapang tulad ng aking ina at ama. Ang tigas din ng ulo mo. Dahil dyan, hindi na ako maaawa sa'yo. Seryosohin na natin ang laban. Mutya ng apoy, ibigay mo sa akin ang iyong buong lakas! Sa isang iglap, nagliyab ang buong paligid. Ang mga bahay na nasunog ay tuluyang nadurog sa liwanag ng apoy. Ang mga aswang ay napasigaw. Isa-isa silang natupok ng liwanag. Ngunit si Yano ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay nababalot na ngayon ng mas makapal na itim na usok. At tila wala lang sa kanya ang apoy na lumamon sa kanyang mga alagad. Ginagalit mo ako, bata. Dahil sa iyong ginawa, hindi kita mapapatawad. Pagbayaran mo ang ginawa mo sa mga alagad ko. Bakit hindi mo sila pinotektahan? Bakit hinayaan mo silang masunog? Kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa kanila. Diligtas mo lang ang sarili mo. Ngayong mag-isa ka na lang, tatapusin na kita. Hindi ko sila pinabayaan. Ginawa ko lang yun para sa kanila. Huwag kang hughag, bata. Huwag mo rin akong pagsasabihan. Mas matanda ako sa'yo. Hindi ko na pinansin pa ang mga sinabi niya. Mabilis na akong tumakbo patungo sa kanya. Nagpalitan kami ng suntok at sipa. Ilang beses akong tumilapon at bumagsak, pero hindi ako sumuko. Ilang beses ko rin siyang napabagsak, pero nanatili pa rin siyang nakatayo. Masasabi kong malakas siyang kalaban at hindi madaling pabagsakin. Huminto ako sa pag-atake para makahugot muli ng lakas. Huminga ako ng malalim, saka naisip na umusal ng orasyon. Napansin ko na nangihina na rin si Yano dahil sa mabibigat niyang hininga. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking bakal. Saka isang matinding sigaw ang aking pinakawalan at sumugod sa kanyang direksyon. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak ko si Yano gamit ang aking bakal na nagbabaga sa kanyang dibdib. Tumagos ito sa kanyang puso. Sumuka siya ng dugo habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilin ng bakal pero mas ibinaon ko pa yon sa kanyang dibdib. Hindi! Ako dapat ang nanalo! Dapat ako! Dahil ako ang hari! Pero bakit? Dahil kahit na kailan, hindi kayo mananalo na nabubuhay sa kadiliman. Palagi pa rin mananalo ang liwanag! Lumabas mula sa kanyang bunganga ang isang itim na bertud. Kinuha ko yon sa kadinurog at sinunog. Nang sa ganon, wala na yung mapasukan pang tao at mabiktima. Nang tuluyan nang nawalan ng hininga si Yano, ay sinunog ko na rin ang kanyang katawan. Pinanood ko ang kanyang katawan habang nilalamon ng apoy. Pagkatapos kong masiguro na wala nang natirang mga aswang, umalis na ako sa lugar na yon. Agad kong pinuntahan si Lolo Leno sa pinagtaguan ko sa kanya. Napangiti ako nang makitang ligtas siya at mahimbing na natutulog. Umusal ako ng isang orasyon para magising siya at mawala ang bisa ng aking orasyon na ginamit sa kanya kanina. Iminulat ni Lolo Leno ang kanyang mga mata at puno ng pagtataka na tumingin siya sa akin. Lolo Leno, tapos na ang kasamaan nila Yano. Natalo ko na rin siya. Wala na silang mabibiktima pang mga tao. Anong ibig mong sabihin na po? Hindi ba't papunta pa lang tayo roon? Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nakahandusay dito sa damuhan? Pasensya ka na, Lolo. Sinadya kong patulugin kita kanina. Ayaw ko kasing may masamang mangyari sa iyo kaya ako yun ginawa. Iniwan kita rito para kalabanin si Yano at ang mga kampon niya.
Ngayong tapos na ang laban, bumalik na tayo sa ating baryo. Apat! Loko kang bata ka! Nagawa mo yun sa akin! Hindi ba't usapan nating tayong dalawang lalaban sa kanya? Naku, patawad lolo. Huwag ka na magalit sa akin. Halika dito at kukurutin kita sa singit! Hindi mo nilang naisip na matanda ako sa'yo para patulugin mo ng ganon. Halika, tuturuan kita ng leksyon! Ah, patawad Lolo Leno, patawad. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit yon! Tumakbo ako nang akmang hahabulin ako ni Lolo Leno at sa takot nakurutin niya ako. Tawang-tawa ako habang hinahabol niya ako sa aking hulihan. Pero alam ko namang hindi niya ako mahahabol at hindi siya galit sa akin. Bagkus ay natutuwa siya dahil nagtagumpay ako. Pagkatapos ng araw na yun, ginugol ko ang aking oras para maghanap ng gamot para sa karamdaman ni Lolo Leno. Subalit hindi na siya gumaling. Bago ko pa mahanap ang gamot para sa kanyang karamdaman, ay nauna na siyang lumisan. Labis na lungkot ang aking nadama nang mawala si Lolo Leno. Pero kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin ako sa aking buhay. Nabuhay akong mag-isa sa bata kong edad hanggang sa lumaki ako at nagkaroon na rin ng sarili kong pamilya. Hanggang ngayon ay baon ko pa rin ang mga alaala na kasama si Lolo Leno, ang mga pangaral niya sa akin at ang kanyang mga itinuro. Wakas.